babalikan natin tong si Vamo na isang loan platform na hindi mo kailangan i-download. Yung loan app na to ay nagpapahiram ng up to 30,000 pesos at nag-o-offer ng 0% interest on your first loan. At kung siswertihin ka, baka maka 10,000 ka on your first loan. Pero wag muna kayo guys mag-try ng loan app na to without watching this video kasi ang dami yung dapat malaman. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito, sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps para kayo may tamang expectation. Para naman at the end of this video, kayo magdi-decide na lang kung okay ba to yung loan app na to or hindi. Kasi kahit na yung loan app na to is rehistrado, yes, registered po siya sa Securities and Exchange Commission, that does not automatically mean okay siya para sa inyo mga guys. This video it's not sponsored. It's based on my personal experience. Binalikan ko to kasi sabi ng isa nating viewer, nagbago na daw siya. Ayun guys, i-share ko sa inyo yung mga na-notice ko. Shout out sa kay Park and Go 2016. And you're right, I think it's time na silipin natin siya kasi may mga nagbago nga. So ito nga si Vamo guys at makahanap nyo siya by going to this website or to this URL. So, hindi mo kailangan mag-download. Wala po siya sa Google Play or sa iOS. Web-based po siya. Yung loan app na to guys, nagpapautang ng from 1,000 to 30,000 pesos. But as we all know, huwag tayong mag-expect na kaagad malaking amount yung mauutang natin. Yung catch nito, I'm saying catch, nangiinggan 0% yung first loan mo. But it's not really as good as it sounds. Walang loan company guys, magpapautang ng libre. Ano ba kayo? Kaya it's just a catch. Expect kayo na magsisimula kayo sa mababang amount. Choose loan amount pa dyan. Pero hindi naman yan yung always na-approve eh. May mga sinasabi pa siya sa website, super fast lang daw. 1 minute lang, ma-approve ka. Easy, reliable. Okay. Fine. So, all you need to do is just fill in the application, get positive application status, and receive the money to your bank account or GCash. So, pwedeng e-wallet, pwedeng bank. But, mas magandang e-wallet. Huwag ibigay yung bank, mga guys. Huwag niyo muna subukan. Siyempre, hihingin niyo yung phone number mo. Pag-click mo ng next step, siyempre, magpapadala po siya ng OTP. Next is, hihingin na po siya ng personal data, which includes your first, your middle name, your last name, and your mandatory ID type. Yung mga IDs na tinatanggap niya po ay passport, SSS, national ID, UMID, driver's license, postal ID, tsaka PRC. And then, of course, hihingi niya rin yung email nyo. Next, hihingi rin siya ng address, additional information such as your monthly income or salary, industry. Yung nakakaloka, guys, kasi kahit nasabihin mong freelancer ka, self-employed, or business owner, tatanungin niyo sa'yo kung kailan ka na-hire. So, maybe just put when ka nag-start. Human resource phone number. Self-employed ka nga, bakit kailangan ka pa maglagay ng HR, diba? I just put my own phone number there. So, next step is, maglalagay ka po ng contact reference. Buti na lang at isa lang yung hinihingi niya. Piliin ang mabuti kung sino yung ilalagay nyo dyan. Pwede kang magdagdag ng another contact by clicking add more contacts. Pero nasa inyo na yan mga guys. Next, ilalagay mo na yung payment details mo at hindi mo pwedeng i-change yung number na yan. Kung ano yung ginagamit mo as an active mobile number, they will assume na yun na kaagad yung e-wallet, yung number na ginagamit mo sa e-wallet mo. I always suggest na kung pwede lang i-avoid yung pagbigay ng bank, then i-avoid nyo na lang guys. That's just me based on my personal experience, but nasa inyo pa rin yan. And mag-upload ka ng documents mo and then magsa-selfie ka. So, pwede mo naman tong gawin sa computer pero mahihirapan ka sa selfie na part. Kaya sa cellphone mo siya gamitin or sa laptop na merong camera. Pero of course, dapat clear yung pagkakakuha. Hingi po siya ng permission to access your camera and then, ayun, may instruction po siya na magbe-blink-blink kasi siya, so may warning in case photo-sensitive ka. Selfie din ako mga best. And then next na is pag-capture ng ID mo. Hingi po siya ng access sa location mo and then yun, lalabas na yung offer niya. Which, mapapaisip ka talaga dito kung kukunin mo o hindi. Kasi nakaka-confuse. Actually, maaalala mo si Cash Express dito. Like, it's giving. Again, wag kayo mag-expect na kung ilalagay nyo 10,000, yun din yung magiging offer. At least, meron kang idea kung magkano ba yung babayaran mo after this period. So, kunyari, installment siya. But what you're actually doing is just extending your due date by paying interest, which by the way is 1.99% per day. So, almost 2% yung interest niya kada araw. I'm saying that the 0% interest is just a marketing catch para kayo'y mapautang. So, hindi mo pwedeng tawaging installment to kasi extend siya. And what you're actually paying for is interest. Kaya napapamahal. And after 24 payments, kung dun ka sa 7 days, after 24 payments, babayaran mo pa rin siya ng buo, including interest.
So, napaka-tsaka, no? Pinili mo 7 days, yung pala, may extend ka every 7 days. Kung naman sa 14 days, yung 0% mo, nasa 7 days lang. Bali, yung free mo, is yung 7 days lang. The rest, may interest na. 1.99 per day. Ano lang siya? Pang 6 months lang siya. And after yung last na binigay niyang palugit para sa loan mo, babayaran pa rin yung buong mong loan. So, kung puro ka extend, nagbabayad ka ng interest. Kung pang emergency, say wala talagang mautangan, then you might wanna consider this loan app or loan platform kasi rehistrado naman siya. Pero guys, bayaran nyo na kaagad after 7 days. I-take advantage na lang yung 0% interest na ino-offer niya. Huwag na kayong mag-extend. Sayang yung pera. Maglo-loan ka nga ng 1,000 which is a typical amount na ina-approve nila kapag first time mo. Pero imagine this guys yung first 7 days mo, 0% nga. So ayan, mag-i-extend ka. Then remember that you only have 24 times na pwede mo siyang i-extend and magbabayad ka every 7 days. So 193 times 24 is 4,639.2. Plus, guys, grabe. Kung puro ka extend, nag-donate ka ng pera sa loan app na to. So, kung ganun siya sa 1,000 na loan, how much more kung umutang ka ng malaking amount sa loan app na to? Kaya guys, pinag-iisipan yung ganitong klaseng mga loans. Ito, rehistrado nga siya, pero it's very, very sneaky, guys. Mautak siya. Parang si Cash Express lang talaga siya. Wala naman talagang pinagbago dito kay Vamo. Ganon pa rin siya tulad ng dati. Dati, sabi niya sa website niya, 1.3 yung interest. Ngayon, 1.99 na. So, napaka-sneaky. It's kind of deceiving. Ayoko sa mga ganitong loan platforms. Kung gusto nyo malaman kung may mga legit loan platforms pa ba dyan, meron guys. So, dapat subscribe kayo dito sa channel ko kasi may mga loan platforms po na legit na sinishare ko sa inyo dito. Of course, I label my thumbnails correctly. At kung gusto nyo namang makaiwas sa problema, then, it's better na panoorin nyo muna yung mga reviews ko about loan apps para kayo may tamang understanding at meron kayong idea kung okay ba yung loan app. Okay, of course, bago ako mag-goodbye sa inyo, mag-shoutout lang po ako sa ating mga avid nating mga viewers dyan. Shoutout sa kay Deborah Arceo who's always watching sa channel na to. Thank you so much for the support. And also, shoutout sa kay Yana na palaging nag-join sa aking mga live sessions. By the way, next month na tayo babalik sa ating live sessions kasi super busy po talaga. Last but not the least, of course, sa kay Park and Go na nagsuggest na silipin ko ulit itong si Vamo. Kaya wag kalala guys, kung hindi kayo ma-shoutout kasi may next time pa. So, I hope meron kayo natutunan sa video guys ha. Subscribe if you haven't already. I will see you on my next vlog. Bye!